Magandang araw sa iyo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay base sa mga material na ipinadala mo at diretso tayo sa isang napakalalim na usaping theological, ang pangalang Jesus, ang mission natin. Himayin kung paano ipinapaliwanag ng mga dokumentong ito na ang pangalang ito ay hindi lang basta isang label, kundi ito yung pinakasentro ng lahat ng kapangyarihan, ng pag-aari sa buong kalawakan. Sige, simulan na natin. Ang unang punto rito ay tumitingin sa relasyon sa loob mismo ng Diyos na tinutukoy ng mga source mo bilang una at ikalawang Diyos na paraan nila ng pagtukoy sa Ama at sa Anak, no? Bago pa man siya naging tao. At tinitingnan dito kung paano minana ng anak nitong ikalawang Diyos ang pangalang Jesus nang siyang magkatawang tao. Oo, at ang nakakagulat na premise agad na inilalatag dito, ay kung gaano kahigpit ang pagkakakonekta ng pangalan ng Diyos sa mismong kaligtasan at pagpapatuloy ng buong universe. Ang argumento na susundan natin ay ito. Kapag mali ang pagkakakilala ng mga nilalang sa karakter ng Diyos, delikado ang lahat. Hindi lang sila, kundi ang buong sangnilikha. So, medyo high stakes ang usapan natin ngayon. High stakes nga. Sige, isa-isahin natin yan. Magsimula tayo sa mismong pangalan. Ayon sa mga binigay mo, ang Jesus ay nangangahulugang ang umiiral ay kaligtasan. Napaka-powerful pakinggan. Pero ano ba itong ang umiiral? Parang ang abstract. Magandang simula yan. Itong konsepto ng ang umiiral ang pundasyon ng lahat. Isipin mo na lang yung sinabi ng Diyos kay Moises sa Lumang Tipan, yung I am who I am. Ito yun. Ang ibig sabihin nito, siya lang ang nag-iisang bagay sa buong universe na hindi nilikha. Siya ang simula ng lahat ng simula. Walang pinanggalingan. So kapag sinabi ng materials mo na ang una, ikalawa at ikatlong Diyos ay ang umiiral, sinasabi nito na sila ang ultimate reality, ang pinagmula ng lahat ng buhay at existence. Okay, that makes more sense. So, yung pangalan na Jesus ay parang sinasabing ang pinagmulan ng lahat ng bagay ay ang ating kaligtasan. Ganun ba yung dating? Eksakto. At ang ideyang pinafloat dito ay inilagay nila ang pangalang yan, Jesus, sa isang trono sa gitna ng espasyo at panahon. Ang pangalang yun ang kumakatawan sa kanilang total authority, pagmamayari, pamamahala at paghatol sa lahat ng bagay. At dito, medyo nagiging kakaiba para sa akin yung paliwanag sa mga dokumento. Sinasabi doon na bago pa naging tao ang ikalawang Diyos, ang sinasamba ng mga anghel ay yung pangalan na nasa trono. Paano yun? Parang ang hirap isipin, sumasamba sila sa isang salita? Isipin mo na lang na yung pangalan ay isang, kumbaga, bandila o isang selyo na kumakatawan sa buong kaharian. Sinasamba nila yung konsepto, yung representasyon ng kapangyarihan at karakter ng Diyos. Pero tama ka, abstract siya. At dyan mismo nangyari ang pagbabago. Nang magkatawang tao ang ikalawang Diyos, hindi na nila kailangang sumamba sa isang abstract na konsepto. Pwede na nilang direktang sambahin ang Diyos na may muka, may kamay, may boses. Biglang naging konkreto ang dating abstract. Yung hindi nakikita, naging nakikita. Wow! So yung pagkakatawang tao pala ay hindi lang para sa kaligtasan ng tao, kundi para rin. Maging mas malinaw ang pagsamba. Doon na yung buong kahulugan pero kailangan niyang gawin yun para lang maintindihan natin. Iyan ang isa sa mga magagandang tanong na iniiwan ng mga material mo para sa iyo. Hindi ito sinasagot ng diretsyo. Nagbibigay ito ng dalawang posibleng pananaw. Una, ang pangalan ba ay ang umiiral lang dati at naging kang umiiral ay kaligtasan nang dahil sa dugo ni Jesus na dumanak? O ikalawa, laging ang umiiral ay kaligtasan ng pangalan pero hindi lang natin maunawa ng buong sanglikha ang kaligtasan na yun hanggat hindi niya ipinapakita yung pagiging isa sa atin at pagsasakripisyo. Iniiwan nitong bukas ang tanong na nagpapakita na may misteryo pa rin sa lahat ng ito. Nakakagulat yung ideya na yan kasi ang buong akala ko ang pangalan ay static, isang label lang. Pero dito parang buhay yung pangalan mismo na nagbabago at lumalalim kasabay ng mga ginagawa ng Diyos. Okay, so kung ganoon pala kahalaga ang pangalan na yan na may ganitong kapangyarihan at kahulugan,
It makes total sense na proprotektahan ito ng husto. At yun yung next big idea dito sa materials mo, di ba? Yung pagpapanatiling banal sa pangalan ng Diyos. Tama. At ang mahalaga rito ay yung bakit. Bakit kaya ngang protektahan? Ang unang iisipin ng marami para sa ego or pride ng Diyos. Pero ang argumento dito ay kabaliktaran. Direktang konektado ito sa kaligtasan ng lahat ng nilalang. Yun yung halimbawa sa kwento ni Moises, di ba? Yung eksena sa bundok Sinai. Nagkasala yung mga Israelita, gumawa sila, at sumamba sa gintong guya. Ayon sa binabasa natin, galit na galit ang Diyos. Handa na niyang ubusin silang lahat at magsimula ulit kay Moises. Pero namagitan si Moises. At yung argumento niya, grabe. Hindi niya sinabing, Lord, patawarin niyo na po, mababait naman po sila deep inside. Hindi kanon. Talagang hindi. Ang argumento niya ay puro tukol sa reputasyon ng Diyos. Ang apela ni Moises base sa sipi mula sa aklat ng Exodo ay, bakit ninyong hahayaang sabihin ng mga taga-Ehipto na ilabas ninyo sila sa Ehipto para lang patayin dito sa ilang? Sa modernong salita, parang sinasabi niya, Panginoon, isipin ninyo ang PR nightmare nito. Kung gagawin ninyo to, ano na lang ang sasabihin ng ibang mga bansa tungkol sa inyo? Sasabihin nila, hindi ninyo pala kayang tuparin ang pangako ninyo o kaya naman isa kayong Diyos na traidor. Grabe ang tapang ni Moises na sabihin din sa harap mismo ng Diyos at mukhang hindi lang ito isang beses na nangyari. Paulit-ulit pala itong tema. Oo, at ipinapakita yan sa mga sipi mula sa aklat ni Ezekiel. Sobrang linaw doon. Paulit-ulit na sinasabi ng Diyos na inililigtas niya ang Israel hindi dahil deserving sila. In fact, sinasabi pa nga na matitinas ang ulo nila at suail. Inililigtas niya sila alang-alang sa kanyang banal na pangalan para hindi ito malapastangan sa paningin ng ibang mga bansa. Ang pagliligtas sa Israel ay naging paraan para ipakita ng Diyos sa buong mundo kung sino siya talaga, isang Diyos na tapat sa kanyang pangako kahit hindi tapat ang kanyang bayan. Okay, pero bakit? Bakit ganun ka big deal sa Diyos yung reputasyon niya? Baka isipin ng iba parang ang vain naman, sobrang concerned sa iisipin ng iba. Paano ito kumokonekta sa mas malaking ideya ng kaligtasan? Dito na papasok yung pinaka-core ng argumento. Hindi ito vanity. Ito ay isang practical, existential na concern. Ikinokonekta ito ng mga materyal mo sa isang simpleng katotohanan. Hindi mo kayang mahalin ang isang taong hindi mo pinagkakatiwala o kinatatakutan sa maling paraan. Kung ang tingin ng mga nilalang sa Diyos ay isang malupit na tyrant, isang Diyos na arbitraryong pumapatay o hindi tumutupad sa salita, paano nila siya mamahalin? Imposible. At kung hindi nila siya mamahalin? Sila ay mapapahamak kasi ang pag-ibig sa Kanya, ang pagtitiwala sa Kanyang karakter, ang siyang nagkokonekta sa kanila sa source ng buhay. Kaya ang maling pagkakakilala sa Diyos ay isang literal na death sentence. Kaya ang pag-iingat sa Kanyang pangalan o reputasyon ay hindi isang makasariling bagay. Isa itong kilos ng pag-ibig. Tinitiyak niya na tama ang pagkakakilala natin sa Kanya para magkaroon tayo ng pagkakataong mahalin siya at dahil doon, mabuhay. Ang Kanyang reputasyon at ang ating kaligtasan ay iisang bagay lang pala. Grabe yung connection na yan. Ang layo sa karaniwang pagtingin na ang kabanalan ay para lang sa Diyos. Dito, ang kabanalan ng pangalan niya ay para sa atin. Okay, kung ang maling pagkakakilala sa Diyos ay ganoon kadelikado, paano na yung konsepto ng judgment o paghatol? Kasi yun yung madalas na nagpapasama sa image niya. Parang ang lupit. Pero may ibang anggulo ang mga source mo tungkol dyan, di ba? Meron nga. At napaka-importante nito para mabuo ang picture. Una, kailangan nating tingnan kung paano dinedefine ang kasalanan sa kontekstong ito. Napakasimple at relasyonal. Ang kasalanan ay ang pag-apak sa kapwa. Hindi lang ito paglabag sa isang listahan ng rules. Ito ay pananakit sa iba. At kasunod niyan, ipinapakita ang mga utos ng Diyos hindi bilang mga imposibleng standard, kundi bilang mga bagay na natural at kayang-kayang sundin. Mahalaga yung punto na yan. Kasi kung iisipin mo, kung magbibigay ang Diyos ng mga utos na imposible namang sundin, tapos paparusahan niya ang mga nilalang kapag hindi sila sumunod, ano ang magiging itsura niya?
Lalabas siyang isang hindi makatarungang hari, isang tyrant na nagse-set up sa lahat para mag-fail para lang may dahilan siyang magparusa. At babalik na naman tayo sa problema kanina. Madudungisan ang pangalan niya. Magiging mali ang pagkakakilala sa kanya. Eksakto. At diyan ngayon pumapasok ang krus bilang sukdulang solusyon. Ayon sa mga dokumentong ito, ipinapakita ng krus ang perpektong balanse. Sa isang banda, ipinapakita nito na sineseryoso ng Diyos ang kasalanan, yung pag-apak sa kapwa, at mayroon itong tunay at mabigat na kahihinatnan. Hindi niya ito pwedeng palampasin lang. Pero sa kabilang banda, sa halip na ipataw ang parusa sa atin, siya mismong sumalo nito. Kaya napapanatili niya ang kanyang katarungan at pag-ibig ng sabay. Kaya pala, hindi nakikita ang paghatol bilang kalupitan sa mga material na ito. Ito ay isang aksyon para ayusin ang mali, hindi para lang manakit. Oo, kung gagamit tayo ng analogy, isipin mo na lang ang kasalanan bilang isang kanser na kumakalat sa katawan ng sanglilikha. Ang paghatol ng Diyos ay parang operasyon ng isang sirohano. Ang layunin ay tanggalin ang kanser para mailigtas ang buong katawan. Yung operasyon mismo, maaring magulo at masakit tingnan, pero ito ay isang mapagmahal na kilos. Ang paghatol, ayon dito, ay ang pag-aalis ng Diyos sa lahat ng nananakit at sumisira para magkaroon ng kapahingahan at kagalingan ng buong universe. Ito ay paglilinis. So para sa mga sumusunod kay Jesus, ayon sa binabasa natin, ang pag-ibig at paghatol ay hindi magkasalungat. Sa katunayan, halos isa lang ang kahulugan nila. Ang paghatol ay pag-ibig na kumikilos para protektahan ang mga mahihina at ibalik ang kaayusan. At kung susundan natin ang logic ng materials mo, kumokonekta ito hanggang sa pinakaunang pangako sa lumang tipan. Yung pangakong Mesiyas kina Abraham, Isaac at Jacob. Ang pangako ay hindi lang tungkol sa isang tagapagligtas na magpapatawad. Ito ay tungkol sa isang hari at hukom. Ang darating na Mesiyas ay hahatulan ng kasalanan, aalisin ng mga gumagawa ng masama at magtatatag ng tunay na kapayapaan o kapahingahan. At bilang hari, yun mismo ang gagawin ni Jesus. Hindi lang niya tayo ililigtas mula sa parusa ng kasalanan, kundi aalisin niya mismo ang kasalanan sa sanlibutan. Kaya pala, ang kanyang paghatol ay hindi pagwasak, kundi pagpapalaya. Ito yung paglilinis ng bahay para maging maayos at payapa itong tirahan para sa lahat. At kung ikokonekta natin ito sa mas malaking picture, lahat ng ito, mula sa pagpapaliwanag sa pangalan, sa pag-iingat sa kanyang reputasyon, sa pagbibigay ng mga utos, sa sakripisyo sa krus, at hanggang sa huling paghuhukom, lahat yan ay bahagi ng isang malaking plano. Ang panatilihing banal at malinaw ang pangalan ng Diyos. At ginagawa niya ito dahil ang kanyang pangalan na kumakatawan sa kanyang perpektong karakter ng pag-ibig at katarungan ang tanging matibay na pundasyon kung saan maaring umiral ng payapa at walang hanggan ang buong sanlilihik. Okay, grabe. Kung susumahin natin lahat, ang ipinapakita ng mga sources na ito ay isang kompletong sistema ng pag-iisip. Mula sa kahulugan ng pangalang Jesus bilang ang umiiral ay kaligtasan hanggang sa kung paano ang pagprotekta sa pangalang yan ang nagiging motibasyon sa lahat ng ginagawa ng Diyos. Tama, ipinapakita nito na bawat kilos ng Diyos, mula sa pagtiyaga sa matigas na ulong Israel sa disyerto hanggang sa huling paghatol sa kasalanan, ay dahil sa iisang pangunahing dahilan. Kailangang manatiling banal at tama ang pagkakakilala sa kanyang pangalan at karakter. Kasi doon at doon lamang nakasalalay ang buhay at kapayapaan ng lahat. At may isa pang huling punto na nililinaw ng teksto bago ito matapos. At ito, aminin ko, medyo nakakagulat. At mahirap lunukin sa una. Sinasabi na ang lahat ng ito ay ginagawa ng Diyos sa huli para sa kanyang sarili. Teka, parang ang selfish pakinggan yan? Oo, at yan yung initial reaction ng marami. Pero kailangan nating intindihin kung ano ang ibig sabihin nito sa konteksto ng mga material mo. Nililinaw doon na ang mga nilalang ay umiiral para sa Diyos. Hindi ang Diyos ang umiiral para sa mga nilalang. Siya ay self-sufficient, kompleto, perpekto. Hindi niya tayo kailangan para maging masaya o para mabuo. Tayo ang nakikinabang sa relasyon. Ang kaligayahan natin ay resulta lang ng pagiging konektado sa Kanya na siyang source ng lahat ng kaligayahan.
So, hindi siya isang Diyos na may kulang at kailangan ng pagsamba natin para makumpleto? Siya ang bukal at tayo ang umiinom. Okay, gets ko na. At dyan tayo iniiwan ng huling nakakaintrigang kaisipan mula sa iyong mga source. Pagkatapos ipaliwanag ang lahat ng ito, ang buong lohika ng kaligtasan, ang kahalagahan ng pangalan, ang pag-ibig sa likod ng paghatol, hindi ito nagtatapos sa isang malinis na sagot. Nagtatapos ito sa isang malaking misteryo. Nagiiwan ito ng isang mahalagang tanong na sadyang iniiwan ng teksto para sa iyong pagninilayan. Kung ang Diyos ay ganap, perpekto at lubos na maligaya ng mag-isa, kung hindi niya kailangan ng anuman o sinuman para maging kompleto, Bakit pa siya nag-abala? Bakit pa siya lumikha ng lahat ng bagay? Para lang sa huli ay isakripisyo ang lahat para dito. walang sagot na ibinigay. Hindi sinasagot ng mga dokumentong ito ang tanong na yan. Ipinaubayan ito sa iyo na pagnilayan ang malalim na katanungang iyon. Ang misteryo ng isang Diyos na sapat sa kanyang sarili, ngunit pinili pa ring magmahal sa paraang halos hindi natin kayang unawain.